Kaya sa Violet Forbidden Summit, nakaupo ang nag-iisang Diyos ng digmaan, isang iglap ng kanyang espada. Napatumba niya si Christopher at George, kaya nakuha niya ang titulo ng Unang Celestial. Si Samuel Park, ikatlong 10 Celestial, mula sa Northern Expanse, gamit ang kanyang nakakatakot na galing, pinatay ang maraming kaluluwa. Ang kanyang pamamaraan ay napakamalupit. Sa pinakahuling sandali, lumitaw ang Diyos ng digmaan. Siya ang pinakadakilang mandirigma ng kanyang panahon. Ngunit sa kasamaang palad, matagal na siyang nawala sa mundo. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan siya o buhay pa ba siya. Patron, pakita mo naman sa amin kung ano ang tunay na kung fu. Ipamukha mo sa amin. Patron, hindi ka ba namin nakitang lumaban? Sige. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ang galing! Dito! 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 Panurin maputi. Okay. Nakita nyo? Tinanong nyo kung ano ang kung fu? Ganito ang kung fu. Magpursige kayo! Magiging katulad ko bilang patron. Kung hindi magpursige, magiging katulad niya. Alipin habang buhay! Jim! Pinapunta ko na lahat sa harap. Si Robert Miclet nandito para gumulo. Ano? Gala! Bakit ka sumusunod? Magwalis ka na lang. Kung may natin ang dumi, sisirain ko pa mo! Kailangan mong maging isang walang kapantay na master para itulak ang bato na ito. Kung mahahanap ko siya, maliligtas ang aming akademya. Maaari ba, Cody? Master Gro, Gaano katagal ka na dito? mahigit 7 taon. Maaari ba ang isang walang kapantay na master ay magwawalis ng sahit sa 7 taon? Sumunod ka sa akin. Hudas! Diyos ng digmaan ay nagsang-ayon na turuan si tatay. Pero ang pagkakataong yon ay ninakaw ni Robert Miclet. Pinagdurusa at pinatay niya si tatay. Paano niya panagawang mapakasal ang kanyang anak? Gusto niya ang ari-arian ng pamilya. Mapakita siya kahit walang hiya. Ate, itigil na natin ang kasal. Inayos ni tatay. Kung baliin ko, kailangan kong ibigay ang akademya. Sa pagitan ko at ng isa lang, ang maliligtas. Isang maliit na panloloob ni Robert. Master, ikakasal ka talaga sa kanya? Hindi naman. Hindi. Mag-isip ako ng paraan. Sa ngayon, isa lang ang daan. Dapat kong sirain ang aking pangalan para takot magpakasal ang pamilya Miclet. Langit lamang ang akademya at ako ay maliligtas. Sa buong akademya, si Cody lang ang walang laban. Hindi niya ako mapipigilan. Uminom ka muna ng tubig. Salamat, Master. Nilagyan ko ng disarray Joft. Pinapalakas ang pagnanasa, tinagawang baliw at walang utak. Hanggat kami ni Cody nasa silid hanggang umaga. Maniniwala ang lahat na siya ang nakaagaw. Nagsimulang kumilos ang gamot. Mas malakas ang martial arts, mas malakas ang epekto. Hindi marunong lumaban si Cody, kaya siya ay ligtas.
Marunong kang mag-kung fu? Hilaglag mo ako. Bitiwan mo ako. Huwag siyang sisihin. Kung hindi siya, sino? Walang kwentang basura. Dapat kang mamatay. Marunong siyang martial arts at hindi siya mahina. Walang kwentang espada! Pinadala ko lang ang pamamanhikan. At naglalandian ka na agad? Hindi na ako dalaga, kaya hindi na kita nararapat. Balik ni na ako mamanhikan. Pinahiya mo ang pamilya ko. Ang reputasyon ay lahat. Sinira mo yon. Kaya, mababayaran mo ito gamit ang iyong akademya. Nadyanak ako sa liwanag ng araw? So what kung ganon? Dahil mahina kayo. Ang mahina ay para durugin ng malakas. Sabi ng Diyos ng digmaan, ang nang-api ng mahina ay mapaparusahan. Master Miklet, nilalabag mo ba ang Diyos ng digmaan? Hindi ko gugustuhin labagin ang Diyos ng digmaan. Pero ang nangyari ngayon, hindi pwedeng baliwalain. Tapusin natin ito sa ring. Ang mananalo ay mananalo ng lahat. Caitlin, kung manalo ka, sa pusta na ito, uwi na lang ako. Kung matalo ka, ang akademya ay akin. Sige, tatanggapin ko ang pusta. Master, huwag mag-alala. Mananalo ako. Hindi. Kailangan mong matalo. Hindi sapat ang kasulatan ng ari-arian. Gusto ko ang lahat ng pag-aari ng Pamilya Grow. Kawing totoo. Sino ang may lakas ng loob na harapin ako? Ako? Halika dito. Ang kanyang kahinaan ay sa kanang baywang. Kung gusto mo manalo, tamaan mo doon. Itay, nakita niya ang kahinaan ni Arthur Smith sa isang tingin lang. Mapipigilan ba natin ang ating plano dahil sa kanya? Malakas siya. Pero hindi niya kayang talunin ang aking trump card. Nagsasabi ba siya ng totoo? O pinagsasabi lang niya? Sino ang humingi ng payo mo? Wala kang alam. Sino ka para utusan ako? Ako'y atakehin ang kanyang kaliwang baywang para magalit ka. Nanalo ako! Salamat hindi ako nakinig sa walang kwentang tulad mo. Kung hindi, siguradong natalo ako. Ag-urong, laging may pitak. Yan lang bang kaya nyo? Matandang tanga. Kayo ay kawawa. Sinadya niyang talunin. Nakita mo rin yan? Siya ang tunay! Okay, walang kwenta ka rin! Pero kailangan mo pa siyang ipagmalaki! Pinahiya mo ang buong akademya! Ikaw ay uod at hindi mo matanggap nang iba ay lumilipad tulad ng dragon. Totong duwag. Caitlin, may lakas ka bang taya uli? Itataya ko ang kasulatan ng lupa ng Miklet Academy. Si Arthur ang lalaban. Deal! Ate, itong pagkakataon natin para makigantay kay tatay. Bitag yan. Bita mo mukha mo. Cody Cook! Magsalita ka pa, puputulin ko dila mo. May point siya. Ate, nalulod ka ba sa utak? Mas pinaniniwalaan mo ang talunan na to kaysa kay Jim. Master, natalo ko na si Arthur. Hindi pa ba yan sapat para maniwala ka? Ikaw, wala kang utak. Caitlin, paano kung dagdagan ko ng Fist Codex na ito? Itatanggihan mo pa rin? Ang nawawalang Grow Fist Codex. Kaya o hindi? Ako? Taya ko. Siguradong matatalo si Jim Miller. Cody Cook, basura ka, tumahimik ka. Ate, para kay tatay, para sa Fist Codex, gawin mo.
Okay. Taya ako. Sige, ngunit Caitlin, nilagay ko ang Grow Fist Codex. Anong ipinasok mo? Nilagay namin. And Grow Family Land Deed. Yun ang lupang ninuno natin. Ate, hindi tayo maaaring matalo. Ano ang kinatatakutan mo? Master, since you're set on gambling, let me take this round. Pinapusta natin ang akademya at lupang ninuno dito. Sa tingin mo, dapat ka? Umalis ka. Nakita lang niya si Arthur, ay nasaktan ko na. Kaya gusto niyang kuhanin ang madaling panalo at magpakitang gilas. Hindi pa ginagamit ni Arthur ang Iron Body skills. Si Jim Miller hindi siya masasaktan. Nakita niya pa ang galaw na itinago ko. Magaling. Patron, bakit hindi subukan ni Cody? Pinapagbak ko si Arthur, hindi mo nakita. Iron body my ass. Master, gusto lang niya magkaroon ng madaling panalo. Ngunit tiwala ako kay Cody. Hindi siya ang tipo na nagyayabang. Ako, ate, buhay-buhay ng akademya ito. Hindi ka pwedeng magdesisyon mag-isa. Magkasundo tayo o walang magdedesisyon. Everyone, tell me, who goes up? Patron! Jim! Master, walang kailangang pagawayan. Mananalo ako. Natatalong kalaban, harapin ang kamatayan. Golden Bell. Alam talaga ni Arthur ang Iron Body Arts? Tama siya. Impossible. Ginamit ko na ang buong lakas ko. Tapos ka na. Turn ko na. Sinadya mo bang talunin ako? Kung hindi, paano kita niloko para makuha ang iyong mga kasulatan? Tapos na ang lahat. Mahal kong pamangkin, ang lahat ng pag-aari ng Pamilya Grow ay akin na ngayon. Cody, sigurado ka bang mananalo ka? Madali lang. Sige, tiwala ako sa'yo. Hindi pa tapos ang pusta. Caitlin, nawala na talagang yung isip, no? Ang kasulatan ng ari-arian at kasulatan ng lupa ay akin na. Ano pang iyong ipusta? Maliban sa mga kasulatan, mayroon pa kaming 5,000 tael ng ginto, 10 tindahan, at 200 mu ng lupang sakahan. Ate, kung matalo tayo, wala na tayong maiiwan. Kung matalo ka, ang kasulatan ng ari-arian, kasulatan ng lupa, at Grow Fist Codex ay babalik sa akin. Ikaw ay magiging permanenteng ipinagbabawal sa Gross Combat Academy. May lakas ka bang ipusta? Sige. Tanggapin ko. Master, huwag po. Malamang, hindi ko siya matalo. Magaling siyang maghusga at isa siyang master. Ngunit kahit gaano siya kalakas, mas malakas ba siya kay Samuel Park? Siya ba yan? Kung makilala niya ako, hindi na ako makakatulog ng mahimbing. Sino ka? Sige, papayagan ko kayong malaman ang katotohanan. Ang lalaking ito ay ang ikatlong 10 Celestial, si Samuel Park. Si Samuel Park, siya ang dahilan ng pagkasira ng maraming buhay, kilala bilang Panginoon ng Dugo. Marahil ang Diyos ng digmaan lang ang makakalaban sa kanya. Diyos ng digmaan? Panginoon Park, ano po yun? Wala. Pinagaling mo ako ng maraming taon. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Ngayon, sinong man ang ipangalan mo, patay na. Caitlin.
Palabasin mo siya para mamatay. Cody, plano kitang ipasok. Ngunit ngayon, kung aayat ka, parang sinayang mo lang buhay mo. Relax. Tingnan mo siya. Walang pinagbago. Putang ina, pinupuna mo siya ngayon? Sino ka ba talaga? Diyos ng digmaan? Matagal na walang tumawag sa akin ng ganoon. Putang ina, binigyan ka lang ng kaunti, humingi ka ng marami. Cody, huwag kang mapanggap na bayani. Tapos lang laban. Surrender kami. Wala nang laban. Sa panaginip mo, si Samuel Park ay kilala bilang Panginoon ng Dugo. Hindi siya umaatake kung walang dugo. Nayon, may akyat sa ring. Lahat kayo dito ay mamamatay. Ako na la. Eight? Ako ang nagpusta. Ako ang may kasalanan. Ako ang aakyat. Master! 8! Master! Last words. Go ahead. Gaano katagal ka na dito? Mahigit 7 taon? Caitlin. Alagaan mo ang akademya? Tapos ka na. Magpakamatay ka na. Harapin ang iyong kamatayan. Okay lang ko. Ate? Tyrant's Descent! Umalis kayo. Master. Tapos na ito. Kung mananatili ako dito, hindi ako makakapahinga. Sino yan? Master, Cody. Pumunta ako para magpaalam. Alis ka? pwede kang sumama. May inihanda ang aking disipulo. Sika. Ngunit ako ang master dito. Master, kung may problema, hanapin ako sa Frostville Manor.
Ganito rin siya. Palagi sinasabi ni tatay, kung makita mo ang Diyos ng digmaan, dapat mong sundan siya. Ganon siya kalakas. Kung mananatili ako sa kanya, siguradong makikita ko ang Diyos ng digmaan. Hindi dahil gusto ko siya na sumama sa kanya. Hindi talaga. Tama, hindi talaga. Cody! Sumama ako sa'yo. Is this a hut? It looks like a palace. Are we at the wrong place? Come on. Asong taga Northern Expanse, may lakas kayong pumasok dito. Mamatay tayo. Sino ang lumabag? Residence ito na iniwan ng disipulo ni Cody. Tsaka, hindi kami mga asom taga Northern Expanse. Patuloy pa ring nag-aaway? Pinaiwan ito ng aking master para sa Diyos ng digmaan, ang patriarka. May lakas kayong magtago habang ang Northern Expanse ay sinasalakay ang manor? Sinasalakay? Kumusta si Jessica? Aso! Sa tingin mo karapat dapat katawagin ang pangalan ng aking master? Buuin ang Linked Stars Sword Array. Narinig ko ang aray na ito. Kahit ang ikawalo sa Celestial Roll ay muntik nang mamatay dito. Ipinamana ito ng patriarka. Walang makakapagbasag nito. Asong taga-sundo, itira nyo ang buhay nyo dito. Kudi tayo na. Hindi natin siya kayang labanan. Dube ay hindi matatag, ang gitna ay gumagalaw. Merak ay hindi konektado, ang daloy ay nasira. Fegda ay mapurol, nawala ang talim. Aliot ay 3 puntos ang layo. Grabe ang pangit. Sino siya? Ganito niyo makita ang aking sword array? Aso, tumahimik ka. Ang Linked Stars Sword Array ay umasa sa 7 espada bilang isa na nagbabahagi ng vital current. Kayong Yung asong taga-sunod ay papunta na naman sa manor. Hindi, kailangan kong agad babalaan si Master. Napadala na naman ng eksperto ang Northern Expanse. Panginoon Evans, bakit kailangan ng espada? Sabihin mo lang kung nasaan ang Diyos ng digmaan at aalis na ako. Master, saan ka pupunta? Isama mo ako, please. Huwag mo akong sundan. Bumalik ka. Master! Ano ang gusto mo kay Master? Para maghigante para sa 18 bandila ng Northern Expanse? Ang 18 bandila ng Northern Expanse. Mula ngayon, ang Northern Expanse's 18 banners ay wala na. Sabihin sa inyong hari, kung magtangka siyang sumalakay, mamamatay siya. Sa lugar ko, kainin o kainin. Ang 18 bandila ay mahina, kaya sila ay nawasa. Ano problema? Pumunta ako kay Diyos ng digmaan para sa iba. Hindi makikita ka ng aking master. Fine, kung ayaw mong sabihin, ako na lang ang sisira sa manor na ito hanggang sasabihin mo. Terence! Nandito. Balat na parang bakal, laman na parang asero, katawan mo ay parang isang Buddha Guardian. Ika-6 na celestial ka, ang disipulo ng batal! Hindi ko siya mapabagsak, pero hindi niya rin ako mapabagsak. Master! May eksperto ng Northern Expanse! Sinira niya ang Linked Stars Sword Array! Ano?
May talagang sumira sa sword array ng aking master? Ang lakas niya ay hindi mas mababa sa master ko. Sumira sa sword array ng Diyos ng Digmaan. Simula kailan ang lugar ko may bayani na ganyan? Saan siya ngayon? Kung may mandirigma sila na ganyan, may pag-asa pa ba ang manor natin? Salamat sa kaprotekta, senyor. Sa tingin niya ba kami ay aso ng Northern Expanse? Panginoong Evans, nagbago na ba ang iyong isip? Hayan silang lumaban! Pupunta ako! Ang tunay na puso ng espada, hindi sumusuko sa pang-aapi. Ang batang babae noon ay kayang tumayo sa gitna ng bagyo. Master, hindi mo na kayang talunin ang ika-6 na Celestial. Paano mo kayang labanan ng Master na sumira sa sword array natin? Ang espada ay masira, ngunit ang tao ay hindi sumusuko. Nakalimutan mo na ba ang lahat na itinuro ko? Ang sword array ng Patriarka ay nasira na. Mas mabuting umatras kaysa mamatay ng walang dahilan. Sumilens! Magsalita ka pa? Gagamitin kitang sakripisyo. Hindi rin ako masyadong dugo. Kung gusto niyong mabuhay, sumunod sa akin. Sino ang sasama? So what kung ako ay traidor? Ang sword array ng Diyos ng Digmaan ay nasira na. Kung mag-aaway tayo ngayon, lahat tayo ay mamamatay. Siya ang natapahamak sa atin. Gusto ko lang mabuhay. Anong kasalanan natin? Walang kasalanan tayo. Kung gusto niyong mabuhay, sumunod sa akin. Panginoon Evans, huwag magalit. Ang mga ibon ay pumipili ng mas magandang puno. Ngunit ang agila ay hindi nagtatago. Ang mga takot mamatay ay hindi karapat-dapat sa espada. Panginoon Evans, huwag magpanggap na bayane. Ngayon, mamamatay ka kung hindi mo magawa ang sevenfold convergence na pinabagsak si Christopher at George. Sevenfold convergence, Oras na para matutunan mo. Hindi ko pa nakuha ang sevenfold convergence, ngunit ipinapangako ko na hindi ko sasabihin kung nasaan si Master. Walang hurrying. Magsasalita ka. Terence! Putangina! Ultimate skill ng disipulo ng bakal! Ang flawless aegis! Hindi maputo ng espada! Hindi masugatan ng palakol! Ang lakas ay parang alon. 7 espada sabay-sabay. Ang katotohanan ng pagsasama ay nasa sandaling iyon. Espada! Enlightenment. Sa gitna ng laban? Paano niya nagawa? May talent ang bata. Sevenfold convergence! Master? Master, nasaan ka? Alam ko, mabalik ka na. Diyos ng Digmaan? Nandito ang Diyos ng Digmaan? Terence, kahit dumating man ang Diyos ng Digmaan o hindi, agawin siya muna bilang bihag. Mag-ingat! Patayin kita! Tumayo. Sword control? Flawless Aegis!
Takpan ang langit at palamigin ang araw. Master! Diyos ng digmaan. Master! Ikaw talaga ang Diyos ng digmaan? Tawagin mo lang ako, Cody. Magandang araw, Patriarka. Patay na ako. Tinatawag ko pa ang Diyos ng digmaan na alipin. Nagbaliktad pa ako sa Diyos ng digmaan. Nang una kong sinabi, ang sinumang lumusog, Mamamatay. may huling salita ka pa? Hindi ko malilimutan ang iyong utos. Ngunit, hindi ako mamamatay na yon. Tingnan mo muna ito bago mo desisyonin kung gusto mo pa rin akong patayin. Lihim na utos ng hari ng Northern Expanse. Gumawa ng nakamamatay na salot. Sa loob ng 5 araw, ilabas ito sa Chalcis. Walang maiiwang buhay. Ngayon, gusto mo pa rin akong patayin, Diyos ng digmaan? Walang hiya! Ginagamit mo ang lahat sa lungsod na ito bilang bihad! Malupit ka! Sa ginawa mo, hindi ka rapat-dapat na tawaging bayani! Bayani? Kailan ko sinabi na ako ay bayani? Sinasabi na ang babae ang pinakamalupit. Narinig mo yan, di ba? Sabihin mo kung nasaan ang lason. At papatawarin kita. Ipagpalit ang buhay ko para sa lahat sa Chalcis? Diyos ng digmaan, napaka-unfair ng deal na yan. Paano ngayon? Kung hindi ka pa rin nagsasalita, ang mapupunit ko hindi lang damit mo. Hindi lang damit mo ang mapupunit ko. Sige, Diyos ng digmaan. Kung ang mga tao ng Chalcis mamamatay kasama ako ngayon, sulit na ang aking kamatayan. Ikaw! Hindi ako manayaka ng mga ngalaga. Basta, pumayag ka lang sa 3 maliit kong hiling, sasabihin ko sa'yo kung nasaan ang salot. Master, huwag kang pumayag. Siguradong ipapagawa niya ang hindi mapapatawad. Matagal na kitang hinahangaan. Bakit ko ipapagawa sa'yo ang isang mababang bagay? Anong gusto mong ipapagawa ko? Chris, George! Opo! Ang unang hiling ko ay labanan mo sila habang nakatali ang iyong kamay at paa. Master, hindi pwede. Pangalawa at pangatlo sila sa Celestial Roll. Si Christopher at George. Cody, silang dalawa ay pangalawa at pangatlong rank sa Celestial Roll. Masyadong delikado ito. May tali ang kamay at paa laban sa pangalawa at pangatlong celestial? Hindi magawa ng Diyos ng digmaan ang ganoong bagay. Kapag namatay ang Diyos ng digmaan, walang makakapigil sa aking Northern Expanse. Master, silang dalawa ay napakalakas at kailangan mo palabanan sila habang nakatali. Huwag kang pumayag dito. Walang problema. Diyos ng digmaan, natalo ka namin noon. Pero ngayon, hindi na. Ang wakas ay nakatada na. Walang makapagbabago nito. Ang pagiging Diyos ng digmaan ay hindi para magyabang. Habang nakatali, Paano ka tayo matatalo? Halika. Mamatay ka! Itong Primordial Roar! Cody, nadulunok ka ng apoy! Master, walang makatalo sa'yo. Ang patriarka ay hari! Ang patriarka ay hindi matatalo! Ang patriarka ay hari! Ang patriarka ay hindi matatalo! Kahit nakatali ang kanyang kamay at paa, wala pa rin kaming magawa sa kanya. Kaya ganito pala ang Diyos ng digmaan? At ang pangalawang kahilingan, Ang pangalawang kailangan ko ay huwag mong gamitin ang iyong mga tekniko. Dahil walang tatalo sa'yo, hindi ka nagagamit ng mga ito. Isang tigre walang kuko, isang agila may sirang pakpak. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo.
Natatakot ako dahil lahat ng iyong natutunan ay pinakamataas na tekniko. Ngayon, hindi mo magamit ang kahit isa. Paano ka ngayon mananalo sa pangalawa at pangatlong celestial? Cody, huwag mong pilitin. Caitlin, ilang taon na ako dito. Bilang master, hindi mo ako tinuruan ng kahit ano. Hindi ka tinuruan. Ngayong hindi ko magamit ang aking mga tekniko, turuan mo ako ngayon mismo. Ako? Turuan ka ng tekniko? Kung kayang turuan niya, ibig sabihin ba siya ay isang nihim na master? Hindi pwede! Ang aking galing ay hindi malang nakarank sa mundo ng martial arts! Kaya walang kwenta ka. Palang ang iyong walang talo na alamat ay matatapos sa aking mga kamay. Miss, turuan mo na siya. May paraan si Master. Ituturo ko sa kanya ang pinakamalakas na galaw na alam ko. The Serpent's Weave. The Serpent's Weave? Ano ginawa mo? Alam mo ba kung sino ang lumikha ng The Serpent's Weave? The Serpent's Weave ay nilikha noon ni Chris at George, isang combo technique ng dalawang tao. Nakita ko minsan, masyadong basic, tinapon ko na. Hindi ko akalain, ituturing mo kayamanan. Alam ni Chris and George ang technique na yan? Sa bawat detalye, bawat subtlety, bawat variation, at bawat counter. Kahit siya man ang Diyos ng digmaan, matatalo pa rin siya. Ano? Paano nangyari yan? Cody, Eddie mag-isip ako. Pipili ako ng iba. Iba? Ang Diyos ng digmaan ay numero 1. Ano makakapigil sa kanya? Ang sinasabi mo ay minamaniit siya. Cody, huwag kang mapadala. Pakalitan ko na. Huwag na. Itong isa na lang. Ngunit, ang teknikang ito ay para sa dalawang tao. Pero ikaw lang mag-isa. Ang master lang ay katumbas ng dalawa. Alam niya ang ambidextrous apotheosis, ang bawat kamay ay iba ang estilo. Sige na lang. Kailangan pang ayusin ang Serpent's Weave mo. Bakit hindi ipaayos kay Chris at George? Ang Diyos ng digmaan? Molly. Sa Serpent Probe. Manatiling matatag, pero ayahan ang isip. Nawala ang katawan at isip mo. Mali na naman. Ang Channing Kraken. Dapat malakas at mapagpisa. Walang dating ang iyo. Lahat ay mali. Dapat malinis at matalim ang Kraken Serpent Strikes. Pinahaba mo masyado. Cody, pamahin. Totoo akong nagturo. Walang problema. Paano walang problema? Sila ang nangungunang Celestials. Pangalawa lang sa'yo. Paano ka maging pabaya? Hayaan akong mag-isip. May isa pa akong... O pwede akong hindi na kailangan. Sige lang. Chris, George. Oh no! Gagamitin ni Cody ang Serpent Probe. Manit ang itinuro ko lang ay hindi magaling na bersyon. Hindi, iba ito. Hindi maaari. Linabas ko sa kanya ang form ng ahas. Paano niya? Binabago niya ito on the fly. Ginagawa niyang Dragon Fist ang Serpent Hands. Chris, George, atakayin siya bago siya handa. Go! Dragon Probe! Sa maikling panahon, napalakas niya ng ganito ang teknika. Isang tao ba talaga siya? Ang galaw na iyon ay Churning Kraken. Hindi. Dapat tawagin na ngayon. Churning Dragon.
Walang duda, siya ang Diyos ng digmaan. Bagong natutunan lang niya, pero naging napakalakas. Si Master ang Diyos ng digmaan, hindi dahil nag-ensayo siya ng isang lihim na sining, kundi dahil ang anumang teknika sa kanyang kamay ay nagiging isang banal na sining. Patay ka na. Walang makakaadlang sa patriarka! Talaga? Oras na para tapusin. Ang double serpent strike na ito ay kailangan 2 tao ang gumamit. Kung isa lang ang gumamit, bababa ang lakas nito at maraming butas. Patay na siya. Twin Dragon Strike! Diyos ng digmaan, sa wakas ay nalagay ka sa aking bitag. Diyos ng digmaan. Ang galaw na ito ay para sa 2 tao. Ikaw lang mag-isa. Gumamit ka nito ay katulad ng nagpakamatay. Master! Cody! Kaliwang Dragon? Kanan Serpent? Mag-isa kang gumawa ng Joint Strike? Imposible! Kaliwang Dragon, Kanang Serpent, mag-isa ka nakagawa ng Joint Strike? Imposible! Sino nagsabi na hindi kayang gawin ang 2 galaw? Ang aking master ay marunong ng ambidextrous apotheosis. Hindi pwede! Chris! Josh! Huwag kayong maloko! Sugod ulit! Dragon Serpent Strike! Ngayon, maaari mo sabihin ang iyong ikat mong kahilingan. Diyos ng digmaan, karapat-dapat ka. Ang aking 3 kahilingan ay palayain ako. Kung pumayag ka, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang salot. Sa panaginip mo, paano namin malalaman na hindi ka nasisinungaling? Sa harap ng Diyos ng digmaan, paano maglakas loob ang isang babae? Cody, huwag kang matiwala. Huwag mong palayain. Walang problema. Sabihin mo lang kung nasaan ang salot, ako mismo ang magpapalaya sa iyo. Ang salot ay nasa pangunahing kampo ng Northern Expanse. Kaya, mabaliktad ka ba sa iyong salita? Inangkaw kung palayain ka. Hindi ko sinabing hindi ka hahabulin ulit. Pinangako kung pakawalan ka. Hindi ko sinabing hindi ka ulit arestuhin. Ikaw! Sasama ka sa Northern Expanse. Kasama ko. Kung hindi ka nagsinungaling, hindi kita papatayin. Master, ang Northern Expanse kampo ay talagang mapanganib. Ang haring ng Northern Expanse ay malamang naghanda ng malaking ambush at naghihintay lang na pumasok ka. Cody, huwag kang pumunta. Halatang bitag ito. Sa tingin ko, huwag ka rin pumunta. Alalahanin, ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa 5 lungsod, tama? Diyos ng digmaan. Magiging maayos ako. Hindi ko unang beses sa pangunahing kampo ng Northern Expanse. Hindi, Master. Iba na ngayon. Alam na nila kung gaano ka malakas. Gagawin nila ang lahat. Cody, hindi na kita pipigilan. Pero may isang kondisyon. Sasama ako sa iyo. Hindi kita hahayaan harapin ito mag-isa. Sige. Jessica, anong plano mo sa mga nagtaksil sa ating sekta? Patriarka, patawarin niyo po ako. Ang lahat ay aking kasalanan. Nawala lang ako sa sarili sandali. Patulungan niyo po kami, Patriarka. Mapapahamak ang iyong galing. Ikaw ay ipinatalsik sa paaralang ito. Mula ngayon, ipinagbabawal ka sa mundo ng martial. Deserve mo ito. Hindi! Huwag niyo ako patahimikin! Hindi! Patay na siya. Sinadya niya ang kanyang kapalaran. Patriarka, maawa po kayo. Kami ay nagkamali. Maawa po kayo, Patriarka. Hindi na po namin ulitin. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Patatayin ko ang inyong martial arts. Pinatansik kayo sa manor na ito. Mula ngayon, walang koneksyon na kayo sa manor. Salamat, Patriarka, sa pagpatawad sa aming buhay. Tapos ng usapan. Hatid mo ako sa kampo ng Northern Expanse. Diyos ng digmaan, huwag madali. Gabi na at malayo ang kampo ng Northern Expanse. Mapang-anib ang daan sa gabi at puno ng ahas at mababangis na hayop. Bakit hindi magpalipas ng gabi dito sa manor at tayo ay alis bukas ng madaling araw? Huwag magpahaba ng usapan.
Gusto mo lang gamitin ang gabi para ipaalam kay Hari ng Northern Expanse. Miss Caitlin, hindi yung patas. Gusto ko lang din maalalahanin dahil matagal ang biyahe ni Diyos ng digmaan. Puro kalamlokohan. Kailan ka naging mabait? Walang problema. Gabi na lang, ako mismo ang babantay sa kanya. Magpapabantay na lang ako sa'yo. Ang mga espiya ng aking ama hindi kailangan ng mensahe. Sa loob ng isang araw, malalaman na niya ang lahat ng nangyari dito. Mapag-green lang siya. Hindi pwedeng hayaan mo lang siyang malaya. Relax. Pinuntahan natin ito. Punong-puno ng alikabok at tawis. Dapat man lang tayo magpahinga. Master, parang kasi si Bessie Far na to, may malaking balak. Kung may sundalo, labanan natin. Kung may baha, harangan natin. Kailangan mo ng liwanag pag nagbabasa sa gabi. Baka masira ang mata mo. Ang lakas mo, walang makatalo sa'yo. Walang makatalo sa'yo. Ngunit ikaw na gaya nito, palaging nag-iisa, walang kasama sa tabi. Diyos ng digmaan, naisip mo na ba hanapin ang tamang babae at magkasama habang buhay, magbahay bilang pantay at lumipad magkasama magpakailanman? Walang imik ka. Dahil ba mayroon ka ng minamahal sa puso? O baka ayaw mo lang akong sagutin? Diyos ng digmaan, may 3 papipilian kang mapapangasawa. Una sa lahat, mayroong Panginoon Evans, ang iyong pinakamahusay na disipulo. Siya ay may galing na walang kapantay at lahat ng kanyang galing ay galing sa'yo. Sa iyong harapan, siya ay sunod-sunuran, gagawin ang lahat ng sinasabi mo. Ngunit, ang disipulo ay disipulo pa rin. Ang hangganan ng master at disipulo ay walang hanggan. Kung ikaw labag sa bawal, labag sa batas, ikaw ay huhusgahan magpakailanman, luluhuran ng lahat. Ang isang katulad mo ay ayaw may dumi sa iyong karangalan. Bukod pa, si Panginoon Evans ang pinuno ng Frostvale Manor, ang pinakamalakas sa mundo. At ikaw, Diyos ng digmaan, ay ang Diyos ng martial na sinasamba ng buong mundo. Kung kayo ay magsama, husgahan kayo magpakailanman, maaring magulo ang lahat ng batas ng mundo. Kaya, Diyos ng digmaan, ang iyong tunay na pagpipilian ay talaga lang 2 na lang. Kaya, ang pangalawang pagpipilian ay Caitlin. Di ko alam ang nararamdaman mo para sa kanya. Pero sa paraan ng tingin niya sa iyo, malinaw na, nahulog na siya sa iyo. Anong sasabihin mo? Diyos ng digmaan, ikaw at si Caitlin ay mukhang bagay na bagay. Ngunit, hindi ito totoo. Ikaw ang Diyos ng digmaan na hinahanga ng lahat. Siya naman ay simpleng may-ari lamang ng maliit na akademya ng martial arts. Kayo ay galing sa magkaibang mundo. Kung kayo ay magtatuluyan, hindi siya makakatulong ng lubos sa iyo. Kung patuloy mong tutulungan siya, mapapagod ka lang at magagalit. Ang ganyang pag-ibig ay isang magandang ilusyon lamang. Sa huli, mananaig ang katotohanan. Kaya, Diyos ng digmaan, pagdating sa pagpili, isa lang talaga ang iyong pagpipilian. At iyon ay ako. Hindi pwede! Bakit hindi? Malamig katulad ng ahas, malupit hanggang guto. Paano ka magiging karapat-dapat kay Cody? Siya ay kumikilos na may danggal at integridad. Ang kabaliktaran mo, kayo dalawa ay hindi magkatulad. Kung pipiliin mo ako, magiging malambing ako bilang asawa na sumusunod sa iyo. Ako ay magiging perpektong asawa at ina. Ako ay maglilingkod sa iyo buong puso. Sa huli, sa mundo, anong babae ang hindi mapapabilib sa bayaning tulad mo? Ikaw!
Bessie, ikaw ay prinsesa ng Northern Expanse. Ang aking master ay ang Diyos ng Digmaan. Pinanganak kami na magkalaban. Kung magsama sila, siya ay mananatiling may malas na pangalan magpakailanman. Anong mangyayari kung sumpahin siya? Ako ay prinsesa ng Northern Expanse. Ang maibibigay ko sa kanya ay higit pa sa mga insulto. Ikaw! Yaman, katayuan, pinakamahusay na sandata ng Northern Expanse, kahit ang aming pinakamalaking lihim na teknika. Kung gusto niya, ibibigay ko lahat sa kanya. Ano man ang hiling niya, ibibigay ko ng walang reklamo. Kung mananatili siya sa akin, siya ang magiging tunay na hari sa mundo. Master! Cody, sino ang pipiliin mo? Bessie, ang lahat ng inalok mo, maraming beses na akong nilapitan at tinanggihan. Kung akala mo mapapaloko mo ako, huwag nang pilitin. Narinig mo? Walang pakialam ang master ko sa kapangyarihan mo. Ang ipinagmamalaki mong kapangyarihan ay walang halaga sa kanya. Kung ang lahat ng sinabi ko ay hindi ka pa rin mapapapili, paano ngayon? Ano ito? Bakit hindi ako makagalaw? Itong crippling draft? Walang hiya. Tiyos na Digmaan, napakaalam mo. Oo, ito mismo ang crippling draft. Galing ito sa bulaklak ng datura, walang kulay at lasa. Sapagkat dumikit ito, mawawala ang lakas mo at magiging malambot ang katawan. Kung hindi mahanap ang lunas bago maubos ang isang insenso, ang nalason ay magiging lumpo habang buhay. Magiging paralyzed habang buhay. Hindi ko alam kung natatakot ka sa crippling draft, pero ang dalawa mong minamahal na kasintahan, siguradong natatakot. Sa sandaling maubos ang insenso, ang kanilang inner strength ay mawawala. Magiging lumpo sila habang buhay. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita sa galit? Papatayin mo ako? Wala namang halaga ang buhay ko. Kung ang aking kamatayan ay magagawa ang iyong dalawang kasintahan, maging mga lumpo at walang kwenta, pigilan kang hanapin ang plague poison para sa Northern Expanse, sasabihin kong sulit. Ngunit kung gusto mo pa rin hanapin ang pinagmula ng salot at iligtas ang mga tao, ikaw ay manonood lamang ang iyong dalawang minamahal maging mga lumpo. Ganyan lang. Huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Ano ang ginagawa mo? Walang epekto ang lason sa iyo. Sa tingin mo, madaling mahanap ang antidote? Siyempre, may antidote ako, pero hindi mo ito mahahanap. Manonood ka lang ang iyong dalawang kasintahan maging lumpo habang buhay. Bakit ka kanito kasama? Masama. Binigyan ko lang sila ng kaunting palusa. Ang isa tinawag akong malupit, ang isa tinawag akong mangkukulam. Ako si Prinsesa Bessie ng Northern Expanse. Ang aking ama ay hari ng Northern Expanse. Paano maaaring ang mga simpleng tao tulad nila ay basta-basta akong insultuhin? Dahil naglakas loob silang gawin yun, magbabayad sila ng napakalaking halaga. Kung ganyang kakasama, huwag mong sisihin ako kung gantihan kita. Ano ang gagawin mo? Ikaw, anong punto ang iyong tinamaan sa akin? Ikaw, walang hiya kang baboy!
Ikaw, agad mong tanggalin ito. Hey! Tinamaan ko ang Laughing Tiger Welcome Fragrance at 4 whites points mo. Tatawa muna tapos iiyak. Sa huli, mararamdaman na parang libu-libong langgam ang kumakain sa'yo. Walang hiya! Ikaw? Walang hiya kang baboy! Agad mong tanggalin ito! Narinig mo ba ako? Pakinggan mo. Walang antidote. Walang pag-asa. Ako, Nananalangin ako. Tanggalin mo ito. antidote! Hindi ko sasabihin kung nasaan ang antidote. Bakit? Nananalamin ako. Tanggalin mo ang tali. Okay. Sasabihin ko kung nasaan, okay? Bilisan mo at tanggalin mo ang tali. Ang antidote ay nakatago sa aking hairpin. Kumuha na. Cody, mas gumaan na ang pakiramdam ko. Master, salamat po. Diyos ng digmaan, alam mo ba ang aming kaugalian sa Northern Expanse? Kung hawakan ng lalaki ang babae ng ganyan, dapat silang magpakasal. Ngunit katulad mo, gusto mo ba talaga yan? Katulad ko? Ano ba ako? Gagawa ka ng lahat para makamit ang gusto at masama ka sa kaibuturan. Katulad mo, walang hindi mo gagawin. Mag-aalala ka ba tungkol doon? Oo, tama ka. Ako, si Bessie Farr, ay talagang walang awa. Walang pakialam sa lahat. Abangan mo lang. Sa pagdating sa aking bansa, ihahagis kita sa isang balde ng lason. Sa gayon, malalaman mo kung ano ako. Bessie, huwag kang maglaro ng laro o hindi ka namin papayagan. Magpakabait ah! Katulad ko, kahit hindi ako magplano, hindi niyo pa rin ako pagtitiwalaan, di ba? Mayroon ako dito. Kahit gaano ka magplano, walang kwenta. Master, sasama ako sa'yo. Patriarka, sasama din kami sa iyo. Hindi kailangan. Maraming tao ay nakakagulo lang. Mag-ingat po, Master. Mag-ingat po, Patriarka. Pupunta ang Diyos ng digmaan sa kampo natin. Isa itong pagkakataon. Napatayin siya. Muni. Mula ngayon, ang Northern Expanse's 18 banners ay wala na. Sabihin sa inyong hari,
Kung magtangka siyang sumalakay, mamamatay siya. Ngunit kung mabigo akong patayin siya, maring maulit ang sakuna na nangyari sa 18 bandila. Hari, habang buhay ang Diyos ng digmaan, ang ating dakilang layunin ay mapapahamak. Itong pagkakataon ay galing sa langit. Huwag nating palampasin. Alam ko naman yan. Pero ang Diyos ng digmaan ay napakalakas. Walang makatalo sa kanya. Hindi naman siguro. Hari, naalala mo ba kung paano mo pinahidlap si Prinsesa Bessie sa 5 venom insekto noong bata pa siya? Kaya ang kanyang katawan ay kayang tiisin ang anumang lason. Kaya ang kanyang katawan ay kayang tiisin ang anumang lason. Kung gawin natin siyang isang septic aura, kahit gaano kalakas ang Diyos ng digmaan, ay mapapahamak pa rin sa kanyang lason. Ano? Siya lang ang prinsesa ng Northern Expanse. Aking minamahal na anak. Aking sariling anak. Hari, handa mo bang iwan ang ambisyon ng Northern Expanse para lang sa isang anak? Mali ka. Ang ibig kong sabihin, kailangan nating magmadali. Haing, Northern Expense. Matagal na hindi nakita. Karangalan ang presensya mo. Sa hindi magandang pagtanggap, humihingi kami ng patawad. Halika, magsaa muna. Hindi na kailangan. Hari, naalala mo ba ang pagbagsak ng 18 bandila? Nakalimutan mo na ang aral noon. At ngayon ay pinapayagan mo ang pag-uugali ni Bessie. Hindi ganon. Ang anak kong si Bessie ay likas na pasaway. Gusto ko lang siyang mag-imbita sa'yo para makipag-usap. Hindi ka namin aatakehin. Humihingi kami ng patawad. Huwag nang mag-artista. Ang lason at iyong mga braso ang presyo ng iyong buhay. O, Please, calm down. Hindi ko sinadya. Kukunin namin ang lason at sisirain sa harap mo. Wala na ang panganib nito. Ama, dito tayo nakatira. Matatakot pa ba tayo sa kanya ngayon? Bessie, tumahimik ka! Cody Cook, huwag mong isipin na ikaw pa rin ang Diyos ng digmaan na kayang mag-isa. Ang Northern Expanse na yon ay hindi nakatulad noon. Kahit na ikaw ang Diyos ng digmaan, ikaw... Walang hiya! Tumahimik ka! Umalis! Kasama ang tagapayo. Ama, sinampan mo ako? May nasabi ba akong mali? Kahit siyang Diyos ng digmaan. Walang hiya ka! Tumahimik ka! Sapanak! Anak mo pa rin siya. Pinapalo mo siya ng ganyan. Hindi ka ba natatakot balang araw magalit siya sa'yo? Panginoon ng Diyos ng digmaan, biro lang po, utos ng Ama, kapalaran ng anak. Lalo na't ilang palulang naman, para naman siya ikabubuti niya. Tagapayo, dalhin si Bessie para sa plague poison. Ako mismo ang sisirain ito para ipakita ang aking sinseridad. Opo, Hari. Ganito po, Prinsesa. Gaano man siya kalakas, isa lang siyang brute na may armor. Ang tapang niya na respetuhin ng aking ama. Hayaan na lang nating lasonin siya gamit ang pledge na ito. Sayang naman kung sisirain natin ito. Tama kayo, Prinsesa. Naglaan kami ng dekada para gawin ang pledge na ito gamit ang libu-libong lason. Hindi namin ito pwedeng itapon.
Perpekto! Kaya gawa niyo ito, Pledge, para labanan si Cody ko. Tama? Hindi, prinsesa. Ang pledge na ito ay para gawin kang dakila. Gawin akong dakila? Anong ibig mong sabihin? Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sundin ang utos ng hari. Gagawa kitang septic aura. Hindi pwede. Ang sinuma ginoong septic aura mamamatay sa loob ng isang araw. Hindi gagawin ni Ama sa akin yan. Para sa Northern Expanse, ang hari makasakripisyo ng sinuman. Kasama ka. Hindi pwede. Maniwala ka man o hindi. Ang septic aura ay kumpleto. Cody Cook, oras mo na. Diyos ng digmaan, lahat sa Northern Expanse ay humahanga sa iyong wanang kapantay na lakas. Nagmalaki si Bessie kanina, pinarusahan ko siya ng husto. Bukod dito, nais kong hingin sa'yo na mamuno sa Northern Expanse at hati-hatiin ang trono sa akin. Basta tuyuman mo ako, mapayapa ang kaharian. Sa takdang panahon, ang Northern Expanse at lahat ng 9 na lalawigan ay ipamamahagi sa'yo. Pangako, kayamanan, babae, ang iyong pangalan sa kasaysayan. Mapapasayo ang lahat. Panginoon ng Diyos ng digmaan, basta pumayag ka, bawat lungsod ng Northern Expanse, bawat kayamanan, bawat maganda, lahat ay sa iyong utos. Ang iyong pangalan ay magiging kasaysayan at sa lupang ito, ikaw ang maghahari. Maghari tayo sa ganitong alok. Kahit si Cody. Panginoon ng Diyos ng digmaan, naakit ka ba? Basta pumayag ka, lahat ng ipinangako ko ay matutupad ka agad! Nagsanay ako nung 3. Naperpekto ang lahat ng manual nung 18 at nung 20, nahanap ko ang aking landas. Mula nun, naglibot ako sa mundo, walang talo kahit minsan. Ang dahilan lang kung bakit ako nasa tuktok ng mundo ng martial arts ay dahil ang puso ko ay naghahangad lang ng isa, ang daan ng kamao. Kung sasang-ayon ako sa iyong hiling, ay pagkanulo ko ang lahat ng pinagalaban ng martial arts. Kaya ang sagot ko ay palaging pareho. Hindi Cody Cook, walang pag-uusapan pa ba tayo? May 3 hinina ka. Sirain mo ang iyong mga braso at ililigtas kita. Diyos ng digmaan, gustong-gusto mong ipamuka ang lakas mo. Sayang, ang mamamatay ngayon ay ikaw. Ano? Itong ay... Bessie, siya... Septic aura. Walang buta! Diyos ng digmaan! Napakahusay ng iyong pananaw. Simula nang linisin mo ang aking 18 bandila. Nahanda na ako para sa araw na ito. Ngayon, sa wakas, ay naging septic aura. Ang aking anak. Anak mo siya. Paano ka naging ganito kasama? Inuwa mong lason na tao. Kung mapapatay ni Bessie, ang Diyos ng digmaan, ililibing ko siya ng may pinakamataas na karangalan. Ang mamatay para sa malaking layunin ng Northern Expanse. Ang kanyang pinakamataas na karangalan. Mahal, patayin siya! Cody! Ang septic aura niya ay napakalakas, kahit malapit lang.
Lason na ang iyong buto. Cody Cook. Nalason ka. Kayo. Ano? Ang lason ng septic aura ay walang lunas sa mundo. Cody Cook ay patay na rin. Cody, umalis ka! Wala kasi nang iyong lakas. Ako nang bahala dito. Kayong dalawa? Kahit ang Diyos ng digmaan ay takot sa lason nito. Anong gagamitin ninyo para pigilan ako? Alamin ang hangganan ninyo. Anak, lason siya lahat. Walang maiwang buhay. Hititio. Cody, ang iyong mukha. Abot na ang lason sa iyong puso. Magmakaawa ka at baka bigyan kita ng karangalan ng buong bangkay. Karangalan? Tako na hindi, ha? Walang duda, ikaw ang Diyos ng digmaan. Nakita mo agad ang aking intensyon. Matagal mo kaming pinangungutya. Sa tingin mo, bibigyan kita ng karangalan? Patatadyakin ang iyong bangkay sa 3 araw at itataas ang iyong ulo sa bandila ng hari. Ipabatid sa mundo, sumuway sa akin. Kahit na ang Diyos ng digmaan, hindi makakatakas sa kamatayan. Ganun man kalakas ang septic aura, meron pa rin paraan laban dito. May balan. May isang paraan lang. Ang anak ko ang magpapakamatay gamit ang dugo niya para linisin ang lason. Ngunit naniniwala ka ba na gagawin niya ang sacrifice para sa kaaway? Ngunit ngayon, ang kanyang kaaway ay ikaw. Ako? Ano na ba ako? Bessie! Patayin si Cody Cook at maggamit ng walang hanggang karangalan para sa Northern Expanse. Bessie, tingnan mo ang iyong ama. Dinawa kang buhay na lason para gamitin ka. At gusto mo pa rin gawin ang sinasabi niya? Ama, alam kong gusto mo ng anak na lalaki. Kaya simula pagbata, nagsuot at kumilos bilang lalaki. Nagsasanay sa kabayo at lumalaban sa digmaan. Alam kong hinahangaan mo ang mga walang awa. Kaya hindi ako nagpakita ng awa. Ang aking mga kamay ay may dugo. Ang lahat ng ginawa ko ay para lang makakuha ng iyong pag-aproba. Ngunit ikaw, sinawa mo talaga ito sa akin. Bessie, masakit din sa akin. Ngunit para sa Northern Expanse, pagpatay mo si Cody Cook. Magiging pinakadadakilang bayani ng Northern Expanse at ang aking pinakamamahal na anak. Ako ang magbibigay ng isang malaking libing. Ang iyong pinakamamahal na anak? Ang tanging minamahal mo ay ang iyong sarili. Ang papatayin ko ngayon ay ikaw. Ikaw? Anong ginagawa mo? Ikaw! Totoo bang lalabag ka sa aking utos? Hindi mo ako turing na anak. Huwag mong sisihin na hindi kita turing na ama. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo?
Cody Cook. Napatay ko man ang aking ama. Bilang prinsesa ng Northern Expanse. Ako. Hindi kita matutulungan. Walang problema. Ikaw talaga ang Diyos ng digmaan. Kahit harap-harap ang kamatayan, Tuloy ka pa rin kalmado. Kung hindi ako prinsesa ng Northern Expanse. Pinananumpaan ko. Gagawin kitang akin. Cody, inom ka ng dugo niya para gumaling. Wala na siya. Walang silbi na ang dugo niya. Tsaka, ilang araw na nakalipas, lumaban ako sa iyong akademya at nagpakita ulit sa Frostville Manor. Na yon, nag-isa akong sumugod direkta sa kampo ng Northern Expanse. Sa ngayon, buong mundo ng martial arts ay alam na muling nabuhay ang Diyos ng digmaan. Ngunit, Kung mabubuhay ako, hindi ako makakahanap ng katahimikan. Kung gusto ko ng katahimikan. Mga kababayan, pakinggan ninyo ako ngayon. Mag-isa siyang sumugod sa Northern Expanse. Pinauurong ang 100,000 tropa. Pinabagsa ang mga bandila, nilinis ang lupain, ang Diyos ng digmaan na ikinabigla ng mundo. Magaling! Napakagaling! Sa nakaraang pagkakataon, si Prinsesa Bessie ng Northern Expanse ay pinamunuan sina Christopher at George para lusubin ang Frostvale Manor na nanghako na lipulin ang lahat. Walang maiiwang buhay. Si Jessica Master ay malapit ng... Sa sandaling iyon, ang Diyos ng digmaan ay nag-alsa mag-isa, diretso sa kampo ng Northern Expanse. Siya laban sa 100,000 elite na tropa. Ang langit ay nagdilim dahil sa pagpatay, at ang mga ilog ay dumugo. Sa huli, ang Diyos ng digmaan ay nagpunit ng 10,000 at pinabagsak ang hari ng Northern Expanse. Mula noon, sa loob ng 100 taon, walang naglakas loob na pumasok sa ating lupain. Magaling! Magaling! Ngunit nakakalungkot. Ang Diyos ng digmaan ay namatay din sa laban. At mula noon, hindi na siya muling nakita. Sa araw na yon, ginamit mo ang lahat ng lakas mo para pigilan ang lason. Naligtas ka nga, pero nawala ang lahat ng iyong silakbo. Mula noon, hindi ka ng Diyos ng digmaan sa kwento ng tagapagsalaysay. Kung Diyos ng digmaan pa ako, ang puso ko ay puno lamang ng digmaan. Ngunit ngayon,